Okay, so magandang umaga po sa inyo lahat, lalo na po sa mga sumusubaybay sa buong mundo ng kanilang tahanan. Okay. I would like to start my message with a question. Last Sunday was the celebration and commemoration of the Easter or the resurrection of the Lord Jesus Christ. Though yung word na Easter, hindi naman talaga yan siya biblical. Kahit may auntie ako, ang pangalan niya Easter. Si Ate Esther. I gave you reasons why Jesus resurrected, or the requirement. I gave 2 reasons why the requirements for His resurrection. He must be the Christ, and He must live. What's the other one? He must be the Christ, and what was the other one? He must live a sinless life. Point number 2, the reasons why Christ resurrected. Number 1, to guarantee your own, to secure your own resurrection. And there is a guarantee that one of these days, if Jesus will not appear yet and change us into a glorified body, if tomorrow I will die, I will be resurrected one day. That is a guarantee. Why? Because Jesus rose from the dead. And the second of the reasons, which is very important, is what? Sabi ni Zaret. Sabi niya, may sinampay. Tagumpay. Upang bigyan ng garantiya ang iyong tagumpay. Oy, salamat sa pandesal, Saret. May natira pa kanina, kinain namin. Oh, grabe. Tsaka salamat sa palaman. Sa butter. Okay. Ay, salamat. Meron pang natira. Sa singkamas. At talong, meron pa pala. Sibu. Okay, so ang isa po sa dahilan sa kanyang pagkabuhay na maguli ay upang bigyan ng kasiguruhan ng buhay natin ay magiging matagumpay. Amen? So ang message po natin ngayon is a continuation ng tayo lang kakaintindihan, ha? So the title of the message is The Pursuit of Victory. Very, very kind of, may konting twist yan mamaya yung Pursuit of Victory. Ang isang binigyan ko ng diin nung nakaraan, ay gusto ko lang pong bigyan diin uli ngayon para mas malinaw sa atin ang kahulugan talaga o ang kaisipan ng tinatawag na Zaret, maliwanag ba? Wag! Ang isang binigyan kong diin tungkol sa tagumpay nung nakaraan, na ginamit kong talata sa Biblia, na ang ibig sabihin ng tagumpay ay galing dito, nabibigyan ko ng diin, ay ang Ephesians chapter 4 verses 26 and 27. Paano ito magaganap ng totoo sa buhay mo at buhay ko? Pwede pala tayong magalit na hindi tayo nagkakasala.
Naintindihan niyo na po ba yung ibig sabihin ng nagagalit ka pero hindi ka nagkakasala? Hindi lahat ng galit ay kasalanan. Okay? So, pinaliwanag ko po yan, be angry and sin not. Ikaw ay galit, pero yung manifestation mo ay hindi ka parang liyong umuungal. Grabe talaga yung ginawa mo! So, the manifestation is still controlled. Sa totoo lang, may nagsabi po sa akin, anong pangalan mo? Sabi ko, Noel. Wow. The sweetest name. Siguro nakikita naman sa itsura ko, di ba? Hindi nga. Huwag yun akong bulahin, hindi nga. Pero sabi ng asawa ko, yung pangalang Noel, my wife agrees. Sweetest. Tsaka sweet naman ako, di ba? Huwag mo lang balik rin ang Noel. Gusto niya makita yung Noel lang, ayaw niya na makita yung Leon eh. Oo nga. Sa totoo lang, niligay niya yan sa kanyang screen name, sa kanyang yung profile. Alam niyo kung bakit? Para maalala niya ako. Pangalan ng aso namin yan nung araw, Pugi. Pugi! Okay. So yung pong manifestation and the motive, bakit ka nagagalit? The motive is directed to the sin, but not to the person. Kaya yung tao na gumawa ng mali, kaya mong akapin kahit galit ka. Kasi you are basing your anger on the truth, not on your emotion. Kasi kapag emotion yan, kapag galit ka sa asawa mo, hindi mo na kayang akapin yan eh. Lalayasan mo pa nga. Hindi ka nga uuwi ng magdamag. Pero kapag galit ka, directed doon sa kasalanan ginawa ng asawa mo, unang anak mo, parang katulad sa mga anak ko, matapos kong paluin, grabe nahawa ako sa sarili ko eh. Sa kanya pala, kala ko eh, no? Pero pagkatapos na nakakapin ko sila, anak, nasasaktan din ako sa ginagawa ko. Ayaw kong gawin to sa'yo eh, kasi mahal kita eh. Di ba? Yun po yung galit ako doon sa kasalanan, hindi po doon sa tao. Be angry and sin not. Pag galit ang asawa mo, at hindi na makapag-I love you sa'yo, emosyon na yun. Sabay tatalikuran ka. Tutulog sa sala. O kaya sa silong ka. Sa taas siya. Naintindihan mo na, Kevin? Ngingiti-ngiti si Kevin eh. Nakaka-relate ka eh, no? Kasi si Kevin, nagtataka ko minsan, pumunta ko sa kanila, ang kaabay, si Akiro. Joke lang ako, di ko totoo yun. Hindi ko alam kung sino may galit eh. Hindi naman si Akiro. O, yan po ibig sabihin dyan. And let not the sun go down upon your wrath. Kung may wrath man, yun po yung puot, dapat tanggalin ka agad yung puot. Okay? Ito na po yung puntos, verse 27. Neither give place to the devil. Yung anger na nagiging kasalanan, yung nagiging wrath, okay? Dapat tanggalin agad sa puso yun kasi yun po yung magiging access ni Satan sa buhay mo. So, hindi po lamang yung anger ang pinu-point out ko. The pursuit of victory is the pursuit of holiness. Na wala kang papahintulutang kasalanan na mamumugad sa puso mo at sa isip mo. Dahil the moment na may pinayagan kang kasalanan sa buhay mo, that is the beginning of your defeat. And you will not live a life of a victor. So, ibig sabihin nun, mga kapatid, ang tagumpay sa Biblia ay inseparable sa kabanalan. Maliwanag po ba? At banggitin ko po lamang sa inyo, pag sinabi pong kasalanan, 4 po ang definition ng kasalanan sa Bible. Number 1, Romans 14:23, for whatsoever is not of faith is sin. Kaya we are commanded in the scripture to live by faith. Because the moment you stop living by faith, you are living in
sin. Ang linaw. Ang galing talaga ng mga estudyanteng to. Di ba? Mauubos ang jacket ko rito. Another definition of sin is in 1 John chapter 3 verse 4. Nandiyan ba? For whosoever committed sin, transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Ibig sabihin, pag bina-violate mo ang kautusan ng Diyos, yun ay kasalanan. Kaya magiging watchful and careful ka sa mga palatuntunan at mga patakaran ng Panginoon. Kasi the moment you transgress the law, that is sin, and if you will not repent and correct that mistake, you will live in sin, and you are living a life of defeat. Yes. Kaya kung titignan po natin, napakaselan talaga ng prinsipyo ng Biblia. So another definition of sin is in 1 John chapter 5 verse 17. All unrighteousness is sin. And there is a sin not unto death. All unrighteousness is sin. Ibig sabihin, anumang hindi matuwid, kasalanan. Ano ba ang batayan ng katuwiran? Batas ng Diyos. Halos the same. And then, merong verse sa Bible na ito yung common na nagiging kasalanan ng tao. James chapter 4, verse 27. James 4, verse 27. Wala? Verse 17, I'm sorry. Sa Bible ko kasi may 27 eh. Dati, binura ko na lang. Okay. Kasi hanggang dito lang yan eh. Therefore, to him that knoweth to do good, kung alam mo ano yung tama at hindi mo ginawa, to him, it is sin. Hindi sa mata ng tao kasi to him. Kasi hindi naman alam ng tao yung dapat mong gawin eh. Ikaw lang ang nakakaalam noon, eh hindi mo ginawa. Alam mo isang bagay doon, mga anak, may I have the attention of the children here? Mark, the children, okay? Yes, Daddy. May nakita kang kalat sa bahay. Alam mong dapat mong damputin. Hindi mo dinampot. Ang tawag doon? Kasalanan. Nakakita ka ng pera. Iniwan ng nanay mo, hindi mo dapat damputin, dinamput mo. Anong tawag doon? Pagnanakaw. So, maliwanag po apat na klase ng definition ng sin sa Bible. Right? Pero may mas malalim pa po dyan. Okay, balikan po natin. So, huwag po tayong kakalimutan na pag sinabing tagumpay, it is inseparable with holiness because holiness and victory are one. Kaya gustong-gusto ng diablong mabuhay ka sa kasalanan para mabuhay ka ng talunan. Okay? Kaya, ang linaw po. Di ba? Okay, tingnan po natin sa konsepto ng lumang tipan. Papakita ko po sa inyo sa lumang tipan. Okay? Okay. Sa Joshua chapter 1, chapter 7, verses 1 to 13 in particular. Joshua 7. Matapos ang matagumpay na digmaan sa Wall of Jericho, sa pamamagitan lamang ng kanilang mga sigaw, di ba? Nawasak na ang Wall of Jericho at nakubkub nila ang city of Jericho. And the next kingdom to conquer is in chapter 7. But the children of Israel committed a trespass in the accursed thing. Okay? Verse 2. So, and Joshua sent men from Jericho to Ai. Akala nyo yung AI ngayon lang yan. May AI na nung una sa Bible, oh. Iba po yung AI dito, ah.
which is beside Bethaven, on the east of side of Bethel. Ito na po yung promised land eh. And spake unto them, saying, Go up and view the country. And the men went up and viewed Ai. Verse 3. And they returned to Joshua and said unto him, to make the story short, Joshua, hindi lahat ng mga tao natin dapat nating ipadala doon kasi kukunti lang sila. About 2,000 or 3,000 lang ang kailangan natin. Talo na ang Ai. O, sige, verse 4. At pagkatapos ay, pumunta nga sila sa Ai, about 3,000 men, but they fled before the men of Ai. Nagulat sila kasi, kukunti lang ang tao doon, but natalo yung kanyang mga kasama, nag-retreat. Verse 5. And the men of Ai smote of them about 36 men. Alam niyo, ang Israel, napakahalaga po ng sundalo sa kanila kahit ngayon. Nakita niyo ang nalalaga sa kanila, pa isa-isa, pa dala-dalawa lang. Ang sundalong napatay na ng mga IBF sa Hamas, soldiers ha, maliban sa mga civilians, is totaling to more than 6,000. Pero ang Israel, ang casualty, baka wala pang 20 eh. I'm not so sure ha. Baka nga walang 10 eh. Bago na nilusubin ang Gaza, marami nagsasabing imposible yung malusob yan, imposible yung makonquer yan kasi puro tunnel sa ilalim yan. It's very risky and dangerous. But they were able to make it. Okay. So ito, nagtataka ngayon si ano? Wherefore the hearts of the people melted and became as water. So nakakita na po kayo ng puso na naging tubig. Yun po yung nangyari sa kanila. Verse 6. And Joshua rent his clothes, pinurid niya ang kanyang damit, and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord, until the eventide. So, ibig sabihin nun, nung mabalitaan ngayon, bandang patanghali, hanggang hapon siya nakasubsob doon, he and the elders of Israel, and put dust upon their heads. Sabi niya, Lord, mukhang taliwas ata ito sa dapat na mangyari. Kaya sabi po sa verse 7 ni Joshua, and Joshua said, Alas! Hindi po siya nakakita ng baraha dito ha. Alas! O Lord God, wherefore hast thou at all brought these people over Jordan? Nakatawid na kami ng Jordan, we were able to conquer Jericho. Okay? To destroy us here? Would to God we had been content and dwelt on the other side of Jordan. Dapat doon na lang kami, hindi mo kami pinapunta dito. Hindi nila maintindihan kung bakit ano nangyari. Verse 8. O Lord, what shall I say when Israel turned their backs before their enemies? Paano na lang kung ganito ang mangyayari? Babalik kami. Paano na lang? Hindi niya maintindihan kung anong kanyang gagawin. He was a great leader. And then in verse 9, For the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of it, and shall environ us around, and cut off our name from the earth. And what wilt thou do unto thy great name? Ito na yung logic. Lord, pangalan mo ang nakataya dito. Pero siya, nagne-negative na ang kanyang kaisipan. Okay? Paano na lang ang mangyayari dito? Kitang-kita, talo na kami, natalo kami. Look! 36 great men died. Mga komando yung pinadala namin. Pag nabalitaan to ng mga kalaban namin dyan sa bandang unahan pa, paliligiran kami. And what will happen to your name? Their victory is the victory of the Lord. Their shame is the shame in the name of the Lord. Sumagot ang Diyos sa verse 10. And the Lord said unto Joshua, Tumayo ka nga dyan! In verse 11, Hindi mo ba alam ng Israel ay nagkasala, and they have also transgressed my covenant which I commanded them? Nakukuha niyo yung logic? Kaya kayo natalo dahil may kasalanan kayo. Nakita niyo po yung tie-up, ang victory at ang kabanalan ay magkasama. Verse 12. Therefore, the children of Israel could not stand before their enemies.
Why? Because of sin. Is the message clear, ladies and gentlemen? Victory, even in the Old Testament, is interconnected with holiness. Kaya ang ibig sabihin nung nakaraan, wala akong pake kung sa mata ng tao ako'y talunan, wala ako nito, wala ako niyan, wala akong pake. Ang importante, nababuhay akong banal, ako ay matagumpay pa rin. Wala akong pake kung sabihin nilang kalbo ako. Wala akong pake kung anong isipin nila tungkol sa akin. It's between me and my God. As long as I have my right standing before God, I know that I have the right motive of what I am doing, I'm still a victor. Yun ang ibig sabihin po niya, mga kapatid. But with sin, we cannot stand with the enemy. Dahil you're giving access to your enemy and do anything what he can do to you if you're living in sin. For allowing sin to dwell in your life is to open the gate of your kingdom for Satan to invite him to conquer your life. Because there is sin inside us. We're giving Satan free access to get in and to get out of your life, to destroy you, and to put us to shame. That's how serious is the battle with sin. Victory, the pursuit of victory, is the pursuit of righteousness. That's the key word. The pursuit of holiness. Amen? Okay. Another passage. Verse 13 muna. Tuloy natin. Up! Come on, cheer up! Sanctify the people! And say, sanctify yourselves against tomorrow, for thus saith the Lord God of Israel, there is an accursed thing in the midst, there is sin inside you. And I guarantee you, the next time you attack, even 10 of you only, you will win the fight over AI because there is holiness in your midst. Amen? Kaya nga sinabi ko po sa inyo mga kapatid, kahit iilan lang po tayo rito, we are giving God the pure worship. We are not allowing sin in our hearts, in everyone's heart and every one of us. When we gather together, we can feel the presence of God, and we know God is honored in our midst because we're living holy. Amen, sir? I would like to give you this passage. Parang Bible study tayo, ha? 1 hour and a half, okay lang? Hindi naman. Okay lang. Okay. Deuteronomy chapter 23 verses 10 to 14. Ito pong talatang, ito pong passage na ito ay natatanda nito ni Brother Dennis, one of the future deacons of the church. Sa verse 9 muna, 9. May gusto kong bigyan din sa verse 9. When the host goeth forth against thine enemies, the host, the army, then keep thee from every wicked thing. Nakita niyo? Kung kayo ay makikipagdigma, keep yourself pure. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Why? Verse 10. Nakita niyo po yung the simplest thing na binanggit ng Panginoon. Kung meron sa inyong madudumi, ang sabi dito, kung merong mga nasa bahay, baka may kumakain dyan, na kung merong dudumi sa inyo, sabi sa verse 10, aalis siya sa camp. Ano po yung sinasabi dyan, no? Verse 11. At pagkatapos, but it shall be when evening cometh on, okay? Lalayo siya doon siya dudumi, at pagdating ng gabi, dapat niyang linisin ang kanyang sarili bago siya pumasok sa camp uli. Dapat malayo po. Kaya nga ang word na ginamit, abroad. Abroad, mag-a-abroad ka muna. So, abroad po is malayo. No? So, yun po yung term dyan. Verse 12.
Then thou shalt have a place also without the camp, whether thou shalt go forth abroad. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Pag pupupo ka sa kanila, mag-a-abroad ka muna. Verse 12. Paano kung wala kang passport? Hindi ka makakapupo, di ba? So I hope you don't interpret it literally. Verse 13. And thou shalt have a paddle upon the weapon. So yung pong mga mandirigma nila at yung pong mga tao nila sa loob ng camp, may dala-dala po silang paddle, pandukal, o panghukay. Okay? So dito po natuto ang mga pusa. Naghuhukay muna bago takpan. Pero meron po mga tao na mas magaling pa ang pusa. Okay. Huwag nating ituloy yan. Baka... Verse 14. Ito na po yung punto. For the Lord thy God walketh in the midst of thy camp, to deliver thee, and to give up thine enemies before thee. Therefore shall thy camp be holy, that he see no unclean thing in thee, and turn away from thee. Is that clear? This is literal. Alam niyo mga kapatid, na sa mata ng Diyos ay walang nakatago. Akala niyo kapag nagpunta kayo ng CR, hindi kayo nakikita ng Lord? Pati pag si CR niyo po nakikita ni Lord. At alam ng Lord kung nagpa-plus ka ng toilet o hindi. I pointed that last time, lahat ng bagay kita ng Diyos. Mismong bagay na ito, ha? Pag merong dumi sa loob ng camp, you cannot win the fight. This is literal. So again, ladies and gentlemen, I am just pointing out to you the connectivity of victory and holiness. Oo, wala kang pera ngayon. Oo, may mga utang ka pa. May mga naniningil na nga eh. Oo, may mga umaapi ba sa'yo? Kapatid, manatili ka lang banal, wala kang iintindihin. Dahil nasa iyo ang tagumpay. Kasama mo ang Panginoon. Nakuha niyo point? Okay. Pastor, lumang tipan yan eh. Tingnan po muna natin bago tayo dumako po sa gusto kong ipunta sa inyo, no? Kaya po sa Psalms 119, tingnan po natin, verses 9, 10, and 11. Psalms 119, verses 9, 10, and 11. Sa Tagalog pa, papaano malilinis ng isang tao ang kanyang buhay, yung way of life? Anong sagot? Sa pamamagitan sa pagtalima sa kanyang salita. Paano magiging banal? Sa pamamagitan ng kanyang salita. So nakita kanyo kanina ang sabi ng Panginoon kay Joshua, they have transgressed my covenant and did not obey my commandment. Kaya ang pagsunod sa salita ng Diyos, yun po yung ibig sabihin ng kabanalan. Verse 10, with my whole heart have I sought thee, O let me not wander from thy commandments. In verse 11, thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. The fight of life is the fight of holiness. And it means your victory. Amen? So the topic is about the pursuit of victory. And the first point of my message, the connotation of the pursuit of victory is the pursuit of righteousness and holiness. Magkaiba po ang meaning ng holiness at saka righteousness, pero isa po ng thought halos yan. Hindi ko na po i-detail yan. The pursuit of victory is the pursuit of righteousness. Psalms 119 verses 9
to 11. Okay? Pastor, lumang tipan yan no? Ano ba sa bagong tipan? So, binanggit ko na po kanina, yun pong Ephesians chapter 4, verse 26 and 27. So, tingnan po natin, dun po sa ibabalik kong passage nung nakaraang Sunday, 1 Corinthians 15, verse 58, paakyat po tayo 57 and 56. 1 Corinthians 15, 57. 57, 56, and 55. Sorry, no? 57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Iba po ang concept ng victory sa New Testament. Ito po ang inyong babantayan. The pursuit of victory in the Old Testament is different in the pursuit of victory in the New Testament. There is similarity, but there is a big difference. Okay? So, nililinaw ko lang po sa inyo kasi ang laban po natin ng tagumpay ay ang kabanalan. Tama po ba? Okay. Verse 56. Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan, at ang nabibigay ng lakas at nakapangyarihan sa kasalanan ay ang batas. Okay? Ang topic po sa 1 Corinthians 15 ay ang pagkabuhay na maguli. Kaya sa verse 55, ang sabi po doon, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Patungkol po ito sa second coming actually, pero ang pinupoint out po dito, nung mabuhay ang Panginoon mula sa mga patay, ang sabi doon, bubuhayin tayong muli. Ang sabi po doon sa 1 Corinthians 15, kung walang pagkabuhay na maguli, wala tayong tagumpay at tayo nasa kasalanan pa. So ang ginawa po ng Panginoon na siya mabuhay na maguli, mga kapatid, okay, ay napagtagumpayan niya ang kasalanan, okay, dahil ang nagbibigay ng kamandag sa kasalanan ay ang batas. Kaya nung siya nabuhay na maguli, inalis po tayo sa ilalim ng batas. Maliwanag po ba yon? Nung siya nabuhay na maguli, inalis po tayo sa kapangyarihan ng batas upang ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa iyo, upang ang kamatayan ay wala ng habol sa iyo. Kaya ang sino man na kay Kristo na hindi na mamamatay magpakailanman. The death is only physical. Ang ulitin ko. Sinabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. Then in verse 26, John chapter 11, at ang sino mang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ang sino mang sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay magpakailanman. John 11:26. Bakit? Napagtagumpayan na ni Jesus ang kamatayan, inalis na tayo sa ilalim ng kasalanan at sa ilalim ng batas. Again, the verse is Romans 6:14. Ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan over me and over you. Okay? So, wala ng kapangyarihan ng kasalanan over you and over me. Why? For ye are not under the law, but under grace. So, naintindihan niyo po mga kapatid, ang ibig sabihin niyan? Wala ka na sa ilalim ng batas, dahil ang batas ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kasalanan at ang kasalanan ang nagbibigay ng kapangyarihan sa... Ulitin ko. If you're following with me. Ang batas ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kasalanan at ang kasalanan ang nagbibigay ng kapangyarihan sa... Ano sabi mo? Pakilakas mo, baka nahihiya ka eh. Nilaksan daw. Pero sabi niya, kamatayan po. Cute mo talaga, Barts. Tama. Ulitin ko, Kevin, ha? Ang batas ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kasalanan at ang kasalanan ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kamatayan. Tama. Kaya ang taong inalis na sa ilalim ng batas ay inilis na sa ilalim ng kapangyarihan at inalis na sa ilalim ng... Natuto sila. Galing mo talaga. Kahit pabulong. Kaya ang Kristiyano na kay Kristo na ay hindi na mamamatay magpakailanman. Hallelujah! Woo! Papatayin nila ang katawan mo. Pasasabugin nila ang katawan mo. Pero ang kaluluwa mo tuloy-tuloy sa pakikipagpisan sa mahal na Panginoon forever and ever.
Yan ang nangyari po sa bagong tipan. O pastor, paano yung buhay ng pagpapakabanal? Kung tayo pala'y wala nang kapangyarihan ng kasalanan, aba, di okay na tayo. Magpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan? Verse 15, yan po yung tinatanong din po dyan. What then? Shall we sin? Because we are not under the law, but under grace. Sabi ni Paul, God forbid. Okay, ito na po yung point ko na gusto ko ibigyan sa inyo din na. Ang haba ng introduction ko, 30 minutes. Okay. Sa lumang tipan, the pursuit of holiness is by obeying the law. But in the New Testament, it's different. Dahil the pursuit of righteousness in the Old Testament is to become righteous. And obedience to the law is an act of faith. Faith pa rin po yun eh. Yun nga lamang, para magkaroon ng kaganapan, yung faith mo na yon, dapat sumunod ka sa batas. Pero ang batas sa lumang tipan cannot really make you perfect. It cannot save you. The Old Testament law cannot save you. Kaya nga may New Covenant kung tawagin. Okay? Ngayon, sa bagong tipan, paano tayo magiging banal? What is the pursuit of holiness in the New Testament? Number 1, in Philippians chapter 3, verse 9, take note of this verse, napakahalaga po ng verse na ito. Ito po yung madalas yung naririnig, mga kapatid. Ito yung verse na parang na maiintindihan mo lang to pag meron kang enlightenment from God. Lalo pag binasa mo yung verse 1 to verse 8. Pagdating sa verse 9, boom! Ang sabi sa verse 9, ang sabi sa verse 8 muna, ang sabi ni Paul, itinuring kong basura at kalugihan ang lahat ng bagay upang makamtan ko lamang ang Panginoong Kristo. Okay? Itinuring kong dung and do count them but dung. Ano ibig sabihin ng dung? Basura. Okay? That I do count them but dung that I may win Christ. And verse 9, ibig sabihin ni Pablo, lahat ng kabanalan na idinikit ko sa katawan ko, lahat ng mga trophies ko ng righteousness ko, lahat ng credentials ko, grabe, ang dami niya, napakagaling kong tao, napakabuti ko pagdating sa batas. Ibinasura kong lahat. To be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law. Lahat ng kabanalang ginawa ko, kahit anong ginawa kong sakripisyo sa pagtupad sa kautusan, mga basura lahat yan. Walang kabanalan na kung makukuha, but that which is true, the faith of Christ. The righteousness which is of God by faith. Mga kapatid, ganito pong ibig sabihin niyan. Kapag sumampalataya ka kay Jesus, you are considered what? Righteous. Magbibigay ako ng isang verse patungkol dyan. May tatlo pang susunod. Number 1, isa pa, karugtong niyan is Acts 15:9. We'll do this quickly. Acts 15:9. Just one of the many verses, one of the some of the verses. And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. So nagiging purified ang tao sa pamamagitan ng faith. Sa pagsampalataya kay Jesus, tayo ay nagiging banal. Okay? 2 Corinthians 5:17. I'm sorry, 2 Corinthians 5:21 muna. Joan, 2 Corinthians 5:21. For He hath made Himself to be sin, for He hath made Him to be sin. Si Kristo ay ginawang kasalanan para sa atin, na wala namang alam sa kasalanan, upang tayo ay maging the righteousness of God in Him. God did not create us righteous. You did not create yourself righteous.
The word is God made you righteous. You did not make yourself righteous. God made us righteous because of faith in Jesus Christ, that we will be made the righteousness of God in Him. So sa lumang tipan, the pursuit of victory is the pursuit of holiness. In the New Testament, the pursuit of victory is or has been done by Christ on the cross, and it is only given to us. And we who accepted Jesus Christ, we are called victors. Verse 57, 1 Corinthians 15, thanks be to God who gives us victory through Christ. Victory is given. We cannot create, we cannot win for victory, we cannot work for our victory. Victory is given by Christ. Pag hindi nyo naiintindihan, mahihirapan kayo sa pakikipaglaban sa kabanalan kasi kayo po pa rin ang gagawa. Ang kabanalan po, mga kapatid, ay hindi po natin pinaglalaban. Ito ay sinasampalatayanan. Maliwanag po ba? Alam ko, meron pa kayong kalituhan ng konti dyan. Kasi ang iba, kumukunot yung noo sa akin eh. Ano yung ibig sabihin ni Pastor? Kevin, maliwanag ba sa yung sinasabi ko? Oo daw. O, pwede ka na lumabas. Pwede pala eh. Mali. Eh, ano naman kinalaman ng salita ng Diyos sa atin kung tayo pala'y tagumpay na? Anong kinalaman? We are not under the law, Pastor. Yes, we are not. So, bakit tayo may Bible pa? Ba't tayo nagpa-Bible study pa? Anong kinalaman yan? O mga kapatid, ipaliliwanag ko sa inyo, may dalawang klase ng kabanalan, o ibig sabihin nun, may dalawang klase ng tagumpay. Itong kaisipang ito, mayroon isang kilalang preacher, ang laki ng church niya. No? Binago niya ang paniniwala niya sa paniniwalang meron tayo ngayon. Kasi nung narinig ko siya, sabi ko, kaya pala ganun siya. Pero bandang dulo, nag-iba siya ng tono. Hindi siya naniniwala sa positional sanctification or positional victory at progressive. Kilala niyo yung preacher na yun? Ha? Mamaya, pag-usapan natin kasi kagalang-galang naman, laki ng church niya eh. Tsaka di hamak na mas gwapo sa akin ang lago ng buhok niya eh. Ako wala. Di ba? So, nung marinig ko, kaya pala din controversial siya. Kasi hindi siya naniniwala doon. So, ngayon, nung marinig ko, bumaliktad na siya. Salamat naman. Malaking church. Okay. So, I highly, kasi marami ako natutunan din sa kanya eh. Yung nga lang, nung na-encounter ko yun, kaya pala ganun. So, may dalawang klase po ng victory. Ito na po yung point. Malapit na po tayo. Okay? Okay. Pag tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas, automatically, ang sabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, tayo nakapag-asa kay Kristo. We are one with Jesus. And being one with Jesus, not only that we are one walking together side by side, Jesus is in us through the Holy Spirit. 1 Corinthians 6:19, please. 1 Corinthians 6:19. God is dwelling in us through the Holy Spirit. But God is dwelling in us, the Father and the Son and the Holy Spirit. The three in one are in us. And Jesus is our victory. Jesus is our everything. He is our victory, He is our joy, He is our provision. Everything is guaranteed by the presence of Christ in us. Wow! Kaya siguro mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, hindi yun napansin ako ditong pumupunta sa church na parang malungkot, parang laglag ang baga, mahaba ang muka. Kasi alam niyo po ba ang kalungkutan? Pag nalulungkot ka kasi hindi na tuloy ang transaction mo, pag nalulungkot ka kasi may umapi sa'yo, di ba? At lalong nakakalungkot kung umapi sa'yo, asawa mo pa, di ba? Ay, naiiyak siya, naiiyak ko, Kevin, Pag naalala niya yung ginadanas niya sa'yo,
Oh. Joke lang ho yun, napakabait talaga ni Kevin. Di ba? Amen? Tinanong ako ni Jade, Tay, are you not lonely for not having a son with you in the house? Are you also desiring to have a son? Anong sagot ko? Huwag kang mag-alala, anak. Ipahihiram sa atin ni Jockey yung isang lalaki niya. Dalawa kasi yan eh. Pag kinuha mo yung isang anak niya, parang hindi nawalan kasi pareho lang naman. Kambal. Sabi ko, anak, bakit ako malulungkot sa bagay na wala ako? Ang hirap kaya nung ang kasiyahan mo sa bagay na wala ka. Ay di wala kang kasiyahan. Eh wala ka noon eh. Masaya ko anak ko nung meron ako at masaya ko nung wala ako. Masaya ako sa inyo. Pero kung iiwanan niyo ako pagdating ng araw, hindi rin ako malulungkot, iiyak lang ako. Dahil mamimiss ko kayo, pero yung kasiyahan galing sa Panginoon, insulto kasi sa Diyos yun. Am I not enough? Is my presence not enough for you to have joy and happiness in life? And I don't want to insult the presence of Christ. Sabi ko kay Jade, if I have 1 million today, I will be happy. If I lost the 1 million tomorrow, I will still be happy because Jesus is still with me and I'm still a victor. Amen? Naiintindihan siguro, pumapalakpak na kayo eh. Ang hirap magpapalakpak sa inyo. Okay. Ito na po yun. Ang sinasabi ko po, may dalawang klase ng victory at dalawang klase ng kabanalan sa Biblia. Kapag tinanggap natin ang Panginoon Kristo, immediately we are declared victors. But there is what we call practical victory that we have to live by every day. Paano natin mararanasan yung araw-araw na victory every day? The difference between the Old and the New Testament, the people in the Old Testament, they pursue holiness to become victors, but we in the New Testament, we are already victors to experience more victory every day by living the Word of God. Ano kanya yung difference na? Okay, ang ibig sabihin ng mga kapatid is this. In the New Testament, this is also prophetic from the Old Testament in the book of Jeremiah, but I would like to quote this in the New Testament in the book of Hebrews chapter 8 verse 10 to 12. Ito na po yung punto, papunta na po ko sa pinaka-punto de vista ko po, mga kapatid, about victory para maintindihan nyo lalo ang victory. Hebrews 8, galing po ito sa Old Testament, for this is the covenant that I will make. Future. Nangyari na po ito sa una, pero ang pinupunto po nito ay sa New Testament. That I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts. I mean, sa Israel po ito mangyayari pagdating po ni Jesus Christ. Pag tinanggap nila si Christ. And I write them in their hearts and I will be to them a God and they shall be to me a people. Anong gagawin ng Panginoon? I will make the house of Israel, di ba? I will put my laws in their mind, okay, and write in their hearts. Verse 11. And they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. Kailan mangyayari ito? Hindi ito pwede mangyari sa lumang tipan. They have to teach the law to the littlest children. Okay, verse 12. Here it is. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Okay, mga kapatid, is this. Bago ko ituloy sasabihin ko, kanina po habang inaawit po yung above all. Gusto kong linawin, no? Ano ibig sabihin ng above all? Sino yung above all? Sino yung above all? Ayaw ko magtanong kay Kevin eh. Baka bumulong lang.
Kay sarit na lang, above all kings, above all natures, above all wonders, above all wisdom, above all treasures of the earth, we are above all. Kung merong pinakamahalaga sa puso ng Diyos, wow, grabe. Imagine, hi Ayen, good to see you here. Hi Zen, good to see you here. Si Zen. Okay. Amen. Pag naintindihan niyo ang pag-ibig ng Panginoon, Susan, pag naintindihan mo ang pag-ibig ng Panginoon, may intindihan mo na isa ka pala sa pinakamahalagang tao sa ibabaw ng lupa. Kaso hindi ko kayo pipilitin kung hindi nyo naintindihan yun eh. Kasi pag naintindihan nyo nga na ganun ang Panginoon, namatay siya para sa'yo, you are one of the most precious human beings on the planet Earth. You are the most honorable human beings on the planet Earth. Not the honorable congressmen, not the honorable senators, not the honorable mayor. Yes, they may be honorable, but the greatest and the most honorable in the eyes of God, called in the Bible as holy and beloved, is you and me. Above all. May sasabihin po ko sa inyo, as Mark was singing the song, ang inimpress ng Panginoon sa akin kanina habang inaawit yon, inisip niya ako, namatay siya sa akin 2,000 years ago. Nung ako ay makasalanan pa. At kahit napaka-worst ko ngayon sa kasalanan kong ginawa, kung paano siya umibig sa akin at namatay sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago, is the same kind of love and message He is giving me now. No matter how worse I am. Eh, si Sen, nandito siya actually. Alam mo, Sen, hindi yung bola sa'yo, ha. Nung tinanong ko siya, ano yung kasalanan na kapag ginawa mo, kukunin ng Panginoon ng kanyang kaligtasan sa'yo. Hindi siya agad sumagot, pero nag-isip siya, ang sabi niya, wala siguro, kasi dati naman ako makasalanan. Ano pa nga bang gagawin kong kasalanan para hindi niya ako mahalin? Iminahal niya nga ako makasalanan ako. You got the message. That is the message I'm telling you right now. Naniniwala ako na kung si Kristo'y nanaog sa lupa nung una, na ipinahayag niya ang pag-ibig niya at naintindihan ko yun nung time na yun, just the same today. Ganun pa rin ang pag-ibig niya, hindi nagbabago. Kaya binigyan ko ng din nung nakaraan yan, kahit anong gawin mo, hindi mo kinakailangang mag-acrobat sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo kinakailangang halitin ang boses mo sa pag-awit o sa pagpirit sa pulpito para kalala kong ibigin ng Panginoon. Hindi mo kinakailangan nandito ka ng alas 5 na madaling araw, nauuna ka pa sa mga gwardiya rito para lalo kang mahalin ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo sagad na, hindi niya na pwedeng dagdagan. At kahit gano'n ka-worse ang nangyari sa iyo, ang pag-ibig ng Diyos, hindi niya pwedeng bawasan yon dahil yun po ay permanent. Hindi siya pwedeng magbago sa iyo. Kaya ang sarap isipin habang inaawit ang above all. Okay. Yun po yung message ng Panginoon sa akin kanina. Grabe, Lord. Yung pag-ibig na to is still the same today. Kakapasigaw, hallelujah! Lord God, thank you so much. For I am a recipient of that great love. Imagine, isa kang pusakal na makasalanan, isa kang putik. Tapos tinahanan ka niya ngayon, pero nilinis ka muna ng kanyang dugo bago niya ginawa. Okay? Mga kapatid, nung tinanggap natin ng Panginoon, doon niya isinulat sa puso natin ang kanyang salita. Okay? Because He is the lawgiver and He Himself is the law. Nilagay niya sa ating pagkatao ang batas. Kaya sa lumang tipan, ang batas ay si Jesus. At si Jesus ay pag-ibig. Kaya ang sabi sa Bible, Colossians 3:14, let me say this to you, a new verse that I would like to impart to you this morning. Above all. Dito galing yung song ni above all. Hindi, iba to. Above all these things, put on love. Why? Because love is the bond of holiness. If we dwell in love, we dwell in God. And if God is dwelling in us, there is what?
holiness in our midst. O yung point. O ngayon mga kapatid, anong kinalaman ng batas? Bakit kinakailangan pa tayong basa ng Bible? Kasi si Jesus Christ is also the truth at ang Word of God is the truth. Kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi para tayo i-educate ng Bible, unang-una sa lahat, upang yung batas na nasa puso natin, ilabas natin sa pamagitan ng pagbasa ng Biblia. We are not demanded by the Word of God written in the Bible or written in the tablet of stones. Okay? Ang batas ng Diyos at ang Diyos mismo nandito na, kaya ang kabanalan nasa sa atin na, kaya mabubuhay tayo ng banal sapagkat tayo ay banal. Ang mag-guide sa atin ay ang salita ng Diyos. Hello? Ngayon, ang tanong, Pastor, paano ba mangyayari ang kabanalan sa buhay natin? O, patapos na po tayo. Sa 3 John, verse 3 and 4, ito pong sinasabi. Okay, so I want to have your energy and adrenaline now for the last point of the message. Ang sabi ni John, for I rejoiced slightly. Yung ba yung sinasabi dyan? For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. My greatest joy is not, oh, you're prospering in your business. No. Oh, you're growing in number. No. My greatest joy is that I know and I can see how you walk in the truth. Verse 4. I have no greater joy than to hear that my children walk in the truth. Hindi niya sinabing, I have no greater joy than to hear that Life of Grace are having so many great singers. Yes, I love singers, but that's not the thing. That they are growing in their building. Yes, that's not the thing. The thing is that the greatest joy of the Apostle Paul is that we are walking in the truth. Because when we walk in the truth, we experience holiness. And when we experience holiness, we experience what? Victory. Isn't it not worth rejoicing when we are victors? Pag nanalo ang team na gusto mong manalo sa labanan ng basketball, pag nagtapos na yung time, 4th quarter at nanalo ang Hinebra, sigawan ng mga barangay Hinebra. Inuman ng Hinebra ang kasunod. Nanalo si Manny Pacquiao. Tuwan-tuwa ang mga Pilipino. Pero siya lang ang kumita. Sorry ha, Manny. But we rejoice, right? For the Apostle Paul, the greatest rejoicing is that we are victorious because what? We are living in the truth. We are walking in the truth. In the New Testament, it is knowing the truth. Is it visualizing the truth, imagining, meditating the truth. It is declaring the truth. It is vitalizing the truth. It is validating the truth. That is to walk in the truth. In the New Testament, we are just to walk our victory by living the truth of the God that we serve. Nakuha niyo po yung point, mga kapatid? O ngayon, ang punto nito, mga kapatid, is this. How much truth you know is the only capacity that you have to walk in the truth. And that is the only capacity that you will live a holy life. And that is the only capacity that you will live a victorious life. Nakita niyo yung pagkadugtong-dugtong? Eh kung wala kang alam sa Bible, anong ilalakad mong truth? Eh wala ka namang alam sa Bible. Eh kung may alam kang konti, yun lang ang victory mo. Yun lang ang kabanalan mo. Kaya it's a must for us to know the Word. It's a must for us to memorize the Word. Ang sarap awitin ng mga awitin, lalo na kung memorize nyo.
Ang sarap i-meditate ng katotohanan kung kinukot mo by memory. Kaya pag may naatanan akong verse, purihin ng Panginoon kay Saret, hindi nagsasawang magbigay ng passage. Di ba? Pag pinamuhay nyo yung mga katotohanan yan ang tinatawag, Saret na? Amen? Kaya mga kapatid, ang hamon ngayong umaga is this. Nilagay ng Panginoon ng kanyang sarili sa atin, that is the guarantee of victory. Pero yung salita ng Diyos na nasa puso natin, okay, na minimirror ng Bible kapag binabasa mo, nagkakaroon ng magnet from within para ipamuhay mo yung truth na nakikita mo sa Bible because it's already in your heart. That is victory. Victory, ladies and gentlemen, therefore, the pursuit of victory is the pursuit of holiness. And in the New Testament, the pursuit of holiness is to walk in the truth. Ibig sabihin, mga kapatid, sa New Testament, knowing the Word of God is to be able to walk our victory. The New Testament concept is just to live and walk your victory. We are not walking for victory. We are not fighting the enemy for victory. We are just living our victory. Para tayong pumupunta sa arena, sa pakikipaglaban, kung boxing pa, hindi upang banatan ng kalaban at patumbahin ng kalaban. Ang kalabang pinunta natin sa arena ay matagal ng patay, pinatay, tinapos ng Panginoon sa cross ng Calvary, and we're going to the arena to declare our victory, not to fight for our victory. Kaya kung kayo mabubuhay ng talunan, mga kapatid, because you don't read the Word, you know nothing about the Word, you cannot meditate upon the Word, empty ang utak mo, ang dami mong alam, pero ang Bible, walang alam. Kaya ang hamon sa inyo ngayong umaga, mga kapatid, keep on knowing the Word, keep on memorizing, meditating, so that you will be able to walk according to the truth of God. And that is our victory. Amen? Kaya ayaw ni Satan na magbasa ka ng Bible. Ayaw ni Satan na mag-meditate ka. Kasi pag lumakad ka sa kanyang katotohanan, nabubuhay si Satan sang-ayon sa kanyang destiny, which is defeat. At ikaw ay nabubuhay sa iyong destiny, which is victory. Maliwanag? Sana po, maging energetic kayo sa pagbasa ng Bible, pag may memorize sa mga verses, pag-take note. Ang sarap na nabubuhay ka sa katotohanan ng Diyos. Okay? Patotoo, bago po ako magtapos. Hindi ko ikukumpara ang sarili ko sa inyo. Pero isang bagay ang titiyakin ko sa inyo.